Actually, ang mga kababaihan natin sa Bangsamoro Government, kung tutuusin, sa loob ng more than 3 years, Yes po. more than 3 years na ay masasabi natin natugunan natin sa pamamagitan ng mga programa, ng mga different ministries, offices and agencies, at sa pamamagitan ng programa ng ating mahal na Chief Minister na natugunan natin. Kung hindi man sapat yung natin, sinisikap talaga ng Bangsamoro Government na matugunan pa yung mga pangangailangan natin mga kababaihan. At nagpapasalamat tayo sa suporta ng ating Chief Minister sa DWC for the different programs ng DWC pertaining to women concern. Ma'am, nakita rin talaga natin yung pagpupursige ng Bangsamoro Women Commission. Sa puntong pong yun, sa tingin po ba natin, ma'am, empowered na yung ating mga kababaihan sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng capacity building, mga ganun po? Oo. Empowered ng ating mga kababaihan. In fact, yung active participation ng ating mga kababaihan, members ng parliament, sa pagpasa ng mga batas na pertaining sa protection ng ating kababaihan, and yung mga polisiya, and yung actually sa ngayon na 16 na, no? Yeah po. 16 na yung women members ng parliament. So, sa akin, Okay po. Ngayon po, ma'am, ngayong celebration, kasi for the past few years, talagang nagsa-celebrate po tayo ng, kumbaga, ino-observe po natin itong 18-day campaign. Ano po yung magiging highlight, or ano po yung highlight ng activity natin ngayon? Ang highlight ng ating activity ngayon ay yung pag-updates natin doon sa mga programa ng mga different agencies upang matugunan itong issue ang housing. Yeah. So, marami tayong katunayan, isang programa natin dito, yung kick-off natin ay yung fund run. Yes, kita natin yan. Yung mga na-collection natin doon ay ibabahagi natin doon sa mga housing victims. Ma'am, finally na lang po. This next year po, ano pa po yung mga programs na parang kumbaga ipa-priority po natin para sa ating mga women, para sa ating mga kababaihan? Patuloy pa din yung capacity building natin sa ating mga kababaihan. Yung mga pagbibigay sa kanila ng kabuhayan, particularly dun sa mga indigent, marginalized women, at saka yung para sa mga kabataan na tinutulungan natin para maiangat ang kanilang kabuhayan. Kababayan natin yan po ang tinig at panayam kay MP Honorable Hadja Baingon Chikara, Chairperson ng Bangsamoro Women Commission. Maraming salamat. This is Kaya welcoming on Adolescent TV News live at about the city Bangsamoro Autonomous Region, Amos Lane.